Kahit nasabihin natin na memorized answer man siya, na-relate doon sa question and it gave an impact to the judges. Hi guys! And welcome back to our channel. My name is Janae. And Nali. For today's vlog ay papanoorin natin ang full performance ng ating Binibining Pilipinas International. Ang ating talaga ha, kasi siya talaga yung nasa list natin na from the start na talagang mananalo, which is si Myrna Esguerra from Abra. So without any further ado, let's watch this. Wow! Grabe, laban na laban! Di ba? Yung yung introduction pa lang, kitang-kita mo na yung gigil, pero maganda pa rin. Oo, lutang na lutang yung beauty niya. Tsaka yung grace talaga. It's her year, it's her night, it's really her. Wala, sexy ako dyan sa kanya. Grabe. Diba? Oh. Like, yun kasi ma-appreciate mo yung swimsuit kapag ka, sorry ha, pero yung mga babae or yung mga queens na sobrang firm yung skin, yung katawan na pag maglalakad, walang masyadong nagwi-wiggle-wiggle na parts. Sobrang maganda yung lapat ng swimsuit talaga sa katawan niya. Tapos, lean talaga yung body parts niya. But we don't have against dun sa ibang we even admire their confidence to meron go din naman, there. Kumbaga, meron din namang maganda yung plus size queens, yes. Note ko lang yung yung nag-trending ulit yung worm's eye view ng Binibining Pilipinas. Sa Binibining Pilipinas lang talaga yan. Binibining 40, Abra, Myrna Esguerra, sapat to. Jello Garcia. Yung gown niya din, nag-enhance sa beauty niya. And I like yung yung dito sa gown, meron siyang part na yung camera angle, parang yung sa Miss Universe na yung nag-sponsor, yung sa Thailand, na yung lakad na gano'n yung sa side. Parang katriyo na yung tignan mo sa doon. May mga talaga moments na yung ang ganda nun, yung parang siya, yung baby doll na oh my God! Anong tawag doon? Mannequin! Ang ganda nung turn niya, may pagkakatriyo na kasi yung turn, pero yung sa kanya meron pa rin siyang ibang ibang flavor na sa kanya. Dinagdagan niya na kung parang sa singer lang din yun, di ba? Na parang may way siya ng pagkanta, meron siyang way ng paggalaw na siya yun, di ba? Repeat the question. Thank you so much. Diba? Kahit yung pag-ask niya ng repeat, respectful, kind, ganyan. Very down to earth. Dun mo makikita na ay tong batang to. Mabait. The time machine brings you back to 1964. 60 years ago when Binibining Pilipinas began. What message would you tell the Filipino women of that time about the women of 2024? Sobrang kinabahan talaga ako dyan kasi parang yan yung time na okay na siya dun sa swimsuit, okay na siya dun sa evening gown. So parang kinakabahan ako kung paano yung Q&A, sana makasagot siya, yung tipong gano'n. At saka din, meron siyang mga kalaban na sobrang galing sumagot. Natapos na. I will tell to the women of the past that we have achieved our goal, which is to empower women. Standing here at the age of 17, I started to finance for my own studies and help my family financially. I was able to do this by all those women who paved the way to empower us to always reach for our goals no matter what it is. Because in life, we can always achieve our dreams as long that we believe that we can. And thanks to them all. Thank you. Grabe. I mean, grabe pa yung tigbalahibo ko. I mean, hindi siya yung the best na answer na maririnig mo. Even yung unang part, parang medyo nafe-feel ko na parang binubuo niya pa yung kanyang thoughts or idea sa sagot niya.
Kasi it's really a pressure. Pero the moment na sinimulan niya na yung standing here when I was 17 years old, dun na dumire-diretso yung sagot niya na, ay, solid na to. Tsaka, nung, yun nga, yung part na yun, nung bumuha niya, sabi, ay, wala, panalo na to. Tapos, binalik niya pa. Sinabi mo nung sinabi ko na lang. Hindi, nung nanonood tayo, sabi ko, panalo na yan. Tapos, nung, dito yung last portion nung statement niya, na parang binalik niya, niliko niya pabalik dun sa question, diba? Nakita mo niliko niya? Hindi, kasi diba, thank you all to the, kumbaga, yung, hindi man siya powerful ending, hindi man siya, or kahit nasabihin natin na memorized answer man siya, na-relate doon sa question, and it gave an impact to the judges. That's why the judges decided na siya yung papanalunin kasi deserve naman talaga niya. And, grabe. Binibining Pilipinas International 2024 is Binibining number 40! And I love this moment. Hi kay Sam. Si Samantha talaga yung una niyang niyakan. Kasi BFF ata sila, and I think same sila ng handler. That's why. I'm not sure. Pero I'm so happy dun sa friendship na ano nila. And makikita mo rin dito, di ba, na yung mga ladies, hindi naging ganun ka-bitter siguro dun sa naging result. They were happy for each other. Ang ganda ng sisterhood ng Binibining. Parang feeling ko kasi if you prove na yung first time pa lang na magkikita-kita sila na ikaw na talaga ang queen talaga, i-respect ka the rest of the crowd na oo nga siya. Parang gano'n. So ayan guys, and yeah, we're so happy for the result, and we can't wait sa mga magiging pasabog ni Myrna Esguerra for the coming days. And we all know na next year pa ata siya lalaban kasi si ano muna ngayon si Miss Palawan muna ngayon. Thank you so much at sinamahan niyo kami sa nagdaang video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. Ayun guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming, so keep watching us. See you in the next video. Bye!